Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Kausap siya lalaki. And he looks familiar. Nakuha ko tong video na to sa CCTV footage. Si Dax to ah! Magkakilala sila ni Zoe? Narito na nga ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga nakagawa at naituloy-tuloy ni Zoe ang utos ng kanyang ina na tapusin nga ng tuluyan itong si Dax sa loob ng operating room dahil naroon nga itong si Doc Ray Meneses pati na rin itong si Dr. Patricia Menor. At bago nga nila inumpisahan itong operasyon ay dito naman na sinabi ni Doc Ray na parang familiar niya ang lalaking ito. At ito na nga sinabi ni Dr. Patricia Menor na itong lalaking ito ay ito din ang nangloob sa bahay ni Doc Carlos at Lynette. At dito nga na sinabi ni Zoe sa kanila na kung si Annalyn ang nandito sa operating room ay tiyak tutuluyan daw niya itong si Dax dahil may galit daw siya nito. At ipinagtanggol naman ni Dr. Patricia Menor na hindi ganoong taong klase itong si Annalyn, hindi niya gagawin at ipapahamak ang kanyang reputasyon alang-alang sa paghiganti lamang dito nga kay Dax. At dito rin na sumagot itong si Doc Ray Meneses at nagalit kay Zoe. Dapat pinapa-scrub out nga ito at palalabasin sa OR dahil tila hindi maganda ang mga pinagsasabi dito ni Zoe. At wala na rin choice dahil tinawag itong si Dr. Patricia Menor sa kabilang OR dahil kailangan din daw siya. Kaya napipilitan na rin itong si Dr. Meneses na manatili itong si Zoe. Kaya naman, hindi siya nakaporma. Subalit bumulong-bulong naman sa sarili itong si Zoe na may dapat siyang gawin upang makumatos nga itong si Dax at hindi na magising na sa ganoon wala na silang problemahin ng kanyang ina at hindi na ito makapagsalita kung saan ay maglilitis sa kaso dito ni Moira. Samantala, habang tinawagan itong si Zoe ng kanyang ina, ay dito naman na nagalit si Moira nang sabihin nga ni Zoe na matagumpay nga itong operasyon at buhay na nga itong si Dax ngayon. Subalit hindi pa nga ito nagkakamalay at hindi daw niya kayang pumatay. Yun naman ang sabi ni Zoe at wala siyang kalam-alam na narinig ito ni Lynette Santos ang kanyang sinabi sino nga ang ipapatay. At dito nga nahulaan ni Lynette kung sino ang kausap nito. Tinanong ni Lynette kung si Moira nga ba. At sumagot naman itong si Zoe na oo nga, yung ina nga niya at hindi naman daw masama na kumustahin daw niya itong kanyang ina dahil naaawa na nga daw itong si Zoe dahil mag-isa na lamang daw itong si Moira at wala nang nagmamahal. At hindi daw dapat na kampihan at malaman-laman daw niyan ng lahat na nakipagsabuatan itong si Zoe ay wala na rin daw siyang ipinagkaiba na kriminal sa kanyang ina. At dito naman nadadalawin na nga ni Gisela at Aling Susan at Lynette itong si Moira at may dala silang mga pasabog laban dito dahil hindi dapat kinakatakutan ang tulad ni Moira dahil nasa loob na nga ito ng kulungan kay sa kanila ay nasa labas. At dito rin na pinaghahanda ni Giselle itong si Chang Susan. Samantala, habang papaalis na sana itong sina Annalyn at Doc Glendon Javier, dito naman ay hinarang ito ni Justin at tinanong kung may boyfriend nga ba itong si Zoe dahil sa nakita niya na nagtatalo itong dalawa. At kinumpirma nga ni Justin at kinuha sa CCTV footage ang video at larawan dito ni Zoe at Dax. At laking gulat nga dito ni Annalyn nang mapagtanto kung sino ang lalaking ito na si Dax pala at magkakilala pala itong si Zoe at ito ngang si Dax. Kaya mabibisto na nga ba nila ni Annalyn ang lihim na itinatago nito ni Zoe sa likod ng aksidente. Yan lang po at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood.